Yan o. Yan po. Yung L. Maliit pa. Ang dulas po mga kaprobinsya. Magkuha tayo ng Maride Agua mga kaprobinsya para ibigay sa ating mga alagang baboy. Pang snacks. Yung ipil-ipil na yan mga kaprobinsya, tayo na po yung nagtanim dyan. Napakalibilis lang din lumaki sa mga ipil-ipil. Kaya balak po natin na magdagdag dito ng tanim ng ipil-ipil pag may ulan na. May mga bunga doon ng ipil-ipil, yun po nga ati ipunla. At napapansin ko po dito sa aming area, hiyang yung ipil-ipil compare sa Maride Agua. First time pa natin nagbigay ng Maride Agua sa ating mga baboy pag-ipso, no? Basta yung baboy na nasa kulungan, kahit ano-ano yung ibigay natin, kainin nila. Ubos na yung sa ating lumalaga mga kaprobinsya, oh. Hindi na po namin binawasan yung pagkain sa ating mga lumalaga. Dinontrol po natin para hindi siya tumaba ng husto.
Hindi pa nila kinain yung baladaogan na binigay natin. Oh. Hindi pa nila kilala. Iyak pa sila na iyak. Yung kulungan namin dito mga kaprobinsya, hindi pa tapos. Pero konti na lang yung kulang. Yung dingding. Kasi kinulang kami sa kawayan nag-uod. So wala dito ngayon yung ating mga kasama. Nagkuha sila ng kawayan. Nagputol sila ng kawayan. At yung ginamit namin na dingding, yung guod, napakatibay naman. So, nakasibo tayo ng konti sa materialis. Compare pa gagamit tayo ng hollow blocks or gagamit tayo ng mga kabilya. Okay lang pag bibili tayo ng kabilya doon sa junk shop. Pero nang pumunta pa ako sa junk shop, wala na po silang available kasi yung mga magandang klase na bakal, parang itinabi na nila. May mga sukit na po sila na napa-reserve ng mga bakal na medyo pwede pang magamit. Kaya nang pumunta ko doon sa Yungon, wala na siyang available na mga bakal. Kaya yung ginamit natin ngayon, yung kawayan lang, nag-uod. Pero napakatibay naman. Hindi naman to madaling masira. Basta guod yung gamitin. Makapal siya. At matigas. Hindi siya kaya ngat-ngatin ng ating mga baboy. Kunti na lang yung kulang sa dingding ng ating kulungan ng baboy. Tapos yung drainage at saka mga division, pakainan. Yan. Ang kulang natin dito, yung baboy naman. Kasi maghintay pa tayo ng mga anak yung ating inahing baboy. Tingnan niyo po yung ating dingding, oh. Matibay po siya. Yan, oh. Kapaka baga, makapal. Compare sa mga kawayan lang na hindi guod. Kinain na sa ating mga bake yung mga dahon na binigay natin, oh. Tumahimik sila nang nabigyan ng madre de agua. Pero si Natso, higa-higa lang. Pero kinain niya yung binigay natin. Ubos agad yung dahon nila, oh. May kasama tayo ngayon, oh. Magpatulong tayo. Mag-harvest ng tilapia doon sa ating isang pond. Yung trapal lang. Kasi nabutas mga kaprobinsya at tumagos yung tubig sa butas. So ang gagawin namin ngayon, may mga tilapia tayo na nakalagay dyan. Harvestin namin tapos takpan yung butas. Ito po. Ang gagawin namin dito, harvestin muna namin lahat yung mga azula. Pero hindi po marami yung tilapia na nilagay namin dito. Kakaunti lang. Pero mga malalaki na po sila. Tapos pag matakpan namin yung butas sa ating trapal dito, lagyan naman natin ulit ng tilapia yung galing doon. Mano-mano lang yung pagbawas natin ng tubig dito ngayon. Medyo malalim po ito mga kaprobinsya pag mapuno. Yan, o. Hanggang dito po. Lagpas sa baywang, hawak.
Kita natin ngayon kung gano'n nakalaki yung mga tilapia natin dito. May isa din tayong koy dito. Kasi tumalon siya galing dun sa kabila. May mga maliliit oh. Luya. Luya daw, sabi ni Dodong. Pero hindi yan nahuli. Dito po sa pan na to, asula po yung inalagaan namin dito. Yung tilapia, bonus lang to. Kasi pag mag-alaga tayo ng asula tapos maraming tilapia yung ilagay natin, hindi dumami yung asula. Kainin lang ng mga tilapia. Ano? Ay! Kailangan po na maingat tayo. Baka matunog. Marami. Ang laki ng mga kaprobinsya. Dalo. Dalong. Kamay. Alay mo sa solo. Gusto niya kumakas. 2 kilo na yung target natin mga kaprobinsya. Napakadali lang sa 2 kilo.
magbuta. Dami. Salingaw ko ba? Libre na yung pang ulam namin. Libre pang asula. Libre pang ulam. Napakailap sa kuy. Tamang-tama lang yung laki nila mga kaprobinsya. Uy, tumakas ya. So, napakasarap pag sasapa tayo manghuli tapos sandukin lang natin yung isda. Kabuon ra. Walang palya. Ito po yung kuy, oh. Matagal na po siya dito mga kaprobinsya. Hinayaan lang natin. Malaki na. Yan, oh. So, balikan din siya sa dati niyang pinanggalingan. Mga kaprobinsya, hindi namin akalain na may eel pala na nakahalo dito sa ating tapalpan. Pero maliit lang, galing siguro sa sahos. Tapos dito siya nakapunta. Ba iso gido? Aba iso. Patay ko. Aba, iso ba? Uy, palakihin natin siya dito. Tingnan niyo po. Hindi namin inakala na magkaroon ng eel. Kasi may eel kami dati, malaki na. Mahaba, uy. Biyawan ako. Pagkurat man sa doy. Ito po mga kaprobinsya, oh. Muna daw. Parang kuan ba? Yan, oh. Parang ahas. Parang ahas. Igos na. Ay, buno na. Yan po, yung eel. Maliit pa. Swerte niya. Nakapunta siya dito. Tumbal dito. Ang dulas po mga kaprobinsya. Hindi lang natin higpitan sa paghawak, baka mamatay siya. Grabe ang dulas. Pagkagaling niya mga ano. Yan. Diyan lang muna namin siya nilagay. Pero pakawalan lang namin siya dito pag natapos kami sa pag-harvest dito. Hindi po namin inakala na may eel dito na makapasok. Sa tingin ko po, doon siya nakapasok sa hose. Galing sa sapa. Dati po may nilagay tayo na eel doon sa kabilang pan. Nahuli natin doon sa may sapa. Pero nawala lang. Hindi na namin namalayan kung saan siya nagpunta. Baka nandyan lang sa ating mga pan. Pero hindi pa namin natanggal yung tubig dyan. Kaya hindi namin alam kung andyan ba siya sa ilalim. Nakahalo ba siya sa ating mga hito or andun ba siya sa ating mga tilapia. At kaya naman, yan po ang mga pangyayari ba na hindi namin inaasahan na magkaroon ng eel dito. Pag hindi pa namin to na linisan or hindi to nabutasan yung kapal namin, hindi namin mamalaya na lumaki siya dito. Siguro mabigla lang kami.
pag makita namin siya dito na palangoy-langoy. Pag lumaki siya dito, wala siyang problema, marami siyang pagkain. Marami siyang konsumo ng mga tilapia. At subukan natin siya na alagaan. Ibalik lang natin siya dito at tingnan natin kung mabuhay ba siya ng matagal or hindi ba siya lumaki dito. Hindi namin yan inasahan mga kaprobinsya na magkaroon ng maliit na eel. Ang tawag po yan sa amin, mais. Yabadong! Kayawan, dodong. Nasimilo yan, dodong. Yan po. Nakaharvest na kami ng asula. 2 balde yung harvest namin. At ipakain namin yan sa aming mga tilapia. At yung tilapia natin, marami, mabigat yan. Subukan natin mamaya na kiluhin. Siguro lagpas sa 4 na kilo yan or 5. At hindi ko po inasahan mga kaprobinsya na magkaroon ng eel dito. 101%. Wala sa isip ko na may eel pala dito ngayon. Pero maliit pa. Yung kasya pa siya sa hose. Inakala siguro niya na butas ba. Kaya doon siya tumuloy sa hose. At dito siya nakapunta sa ating pan na tapal. Kasi yung mga sapa namin dito, may mga eel po yan. Or mais. Pero hindi lang kami nakachamba. Nakahuli kami, maliit lang. Tapos yung ginawa namin, dito namin nilagay oh. Pero nawala lang siya. Hindi ko alam kung hindi ba siya nakasurvive or tumakas pa siya. So pag tumakas siya, sa tingin ko po, andyan na siya ngayon sa ating mga pan ng tilapia. Sa mud pan natin. Pero hindi pa natin na tingnan. Hindi natin na-harvest yung mga tilapia natin, kaya hindi natin alam. Tapos kahit harvestin pa natin yan, hindi natin mamalayan na may eel sa ilalim kasi marunong sila magtago sa putik. Hindi natin sila makita na may eel pag sila yung makatago sa putik. Kiluhin natin mga kaprobinsya. Yan po, inakala ko nung una na 2 kilo lang yung makuha natin na isda, yung mahabis natin, pero ngayon oh, lagpas sa 10 kilo. Kaya pala mabigat oh. Oy! Yung mga alaga nating baka mga kaprobinsya, palagi natin i-check yung busal ni Limer. Baka masikip naman yung busal niya. Pag may time tayo dito, paliguan naman natin yung ating mga alaga. Si George oh, nag-ingay na naman. George! George! Bigyan natin ng feeds. Palagi siyang umiiyak. Tapos yung pagkain niya, haluan natin ng vitamins. Ito po, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda itong gamitin para sa ating mga alagang baka, kambing, baboy, pwede sa manok, pabo, pato. Yung King's Beta Plus may multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes, essential elements, and probiotics. Yan po ang meron sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. At napakasimple lang po ang paggamit sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. 1 kutsara lang sa bawat 4 na litrong tubig o 1 kutsara sa bawat 3 kilong feeds. Yung ginawa natin, estimate lang. Yan. Para to kay George. Pag magkaroon ng sipon yung ating mga alaga ng sisiw dito, Panamox 40 yung gamit natin. At Panamox Kaplit naman para sa mga inahin at tanda. Si George hindi muna natin palabasin. Kasi pag palabasin natin siya, umakyat siya sa pagkainan ng ating mga baka, tapos ihian niya. Bubugoy si George. George, kain George. Tapos yung kumain ng feeds, bigyan natin siya ng silage.
Ayaw niya magpaiwan. Umalis sana ako kanina. Huminto siya sa pagkain. Kaya samahan ko siya dito. Habang hindi pa siya tapos. Pagkakit po sa ating alagang kambing. Napakaganda tingnan mga kaprobinsya pag may mga kambing tayo na buher katulad ni George. Tapos marami at saka maghabulan. Napakaganda tingnan. Pero kailangan pa natin mag-ipon bago tayo makabili ng buwer na babae. Bye-bye, George. Yan po ang problema ni George. Oh, biyak pag iwanan natin. Diyan ka lang, George. Mga kaprobinsya, kain na po. Tingnan niyo po yung ulam namin, oh. Napakasarap. Inihaw na tilapia. At saka langka na may gata. Yan. Yung mga tilapia natin. Hindi tayo nagpapakain ng feed sa kanila. Asula lang yung kinain nila, pero oh, napakataba pa rin. May sausawan tayo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Manias ka noon, oh. Lami kayo. Napalulok ako sa kanin na may langka na may gata. Tapos inihaw na tilapia. Next. Ano tanawa? Paborito lagi dorong ng langka lagi. Pahit dong kay ugma bagungo na puta. Ilang rice kaya yung maubos natin pag hindi pa tayo nag-control sa ating sarili. Wala pa kayo kung kag-feed na abroad. Pa dyan eh. Sula na yung kinain dito pero tambok na po sa. Balik kong suwan to. Ya itong ikuan di asula diba itong ibutang. Wala pa ito doon nagtilapia. Ang sarap. Sa mga 11 kilos yung na-harvest namin na tilapia. Unsa doon sa? Kapit mo sa pulo. Busy na kayo.
do. Yung nagkaamag na hulong itong pagsubay hangin ganyan ha. Daan. Tuwag na.